Hi, good evening everyone. Our topic for tonight is from the book of Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Sa Tagalog version po, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. So, ang unang katuruan dito, what feels right does not make it right. Hindi porket nararamdaman mo na tama yung isang bagay na ginagawa mo, yun na yung tama. Minsan, nagbe-base tayo sa instinct natin, na akala natin yun yung tama, yung nararamdaman natin. Na akala natin, yung mga pakiramdam natin na nakaka-positive vibes, yung parang siguradong-sigurado ka. Kaya iniisip mo na tama yun. At sinasabi nila na sila ay tama. At yun yung ay base sa kanyang pananaw. At iba't ibang tao, may mga standard na walang standard na kailangan masasabi mo na sa pakiramdam mo na tama ka. Kung ano yung nararamdaman na para sa kanya ay tama, sa kanya, pakiramdam niya. Kasi minsan ang mga tao, yung pinaka-standards feeling, kung yung ano yung sinasabi ng puso nila, yun yung ginagawa nila. Pero sa Bible, hindi ganon. Because we have God. Kung ano yung nagtuturo sa atin, kung ano yung tama at mali. Dahil kahit anong tama pa yan sa pakiramdam mo at paningin mo, kung walang Diyos, kanya-kanya na lang tayo ng katotohanan. Kanya-kanya tayo ng definition kung ano yung tama at mali. Kaso ang may Diyos, siya yung humuhusga, siya yung nagpa-final judge na yun ang kadahilanan kung bakit sa tuwing kahit mag-exam ka, feeling mo okay lang na mag-cheat, na okay lang na dayain yung exam, pero hindi mo pwedeng gawin kasi mali pa rin siya, kasalanan pa rin. Ang standard ng Diyos yung dapat manaig, na nagsasabi na mali ka. So, hindi pwedeng sabihin mo or sa opinion mo ay tama yun. Pero sa Diyos at yung sa pakiramdam mo na tama ka, lalo na sa mga hindi naman sa pagkakondemn sa mga LGBT, kasi pakiramdam nila yung nararamdaman nila na yung mga lalaki malambot, pakiramdam nila kung ano yung nararamdaman nila, yun ang sinusunod nila. Pero yung sarili nila na akala nila tama yun. Dapat maging sensitive tayo. Pero mahirap na lahat ng nararamdaman mo susundin mo. Kung anong tingin mo sa sarili mo na kung babae ka, pakiramdam mo lalaki ka, at yun ang sinusunod mo. Kaya sabi nga sa may quotation na kung ano yung
ginagawa mo, yun yung nagiging habit mo, at kung ano yung nagiging habit mo, yun yung nagiging character mo. Kaya kapag ka sinusunod mo lagi ang puso mo, sa kalaunan, mas gugustuhin mo na sundin yung feelings, yung mga nararamdaman natin, na mas nananaig pa sa konsensya. Kasi, ang mga tao, iba't iba ang konsensya. May mga tao na, kung yung konsensya nila, kasi sabi sa Bible, corrupt tayo. Ever since na nahulog tayo sa kasalanan, ang konsensya natin minsan, may kalyo na. Kaya hindi feelings ang standard or batayan, kundi ang salita ng Diyos. Kung ano yung tama sa mali. Compared sa tama at sa tama para sa Diyos. God's word is our final authority. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, kasi yan yung final authority natin sa ating moral standards. Yan ang final authority sa ating decision making. Kapag gumagawa tayo ng decision, kahit it feels right, pero pag tinignan mo sa salita ng Diyos, hindi yung feelings natin yung nasusunod. Hindi yung sa tingin natin na tama, yun yung mananaig. God's word is a final authority. Wisdom is trusting. Kung gusto mo maging wise, you make wise decision. Hindi pwedeng yung emotion natin yung nangunguna. Huwag natin pagtiwalaan yung konsensya natin. Na yun yung masunod sa standards. Kasi, sabi sa Bible, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your patterns. Yung straight your paths. Sabi yan sa Proverbs chapter 3, 5-6. Kasi, ang puso natin, or pakiramdam natin pabago-bago. Kung mag-feeling ka sa mga nararamdaman mo, sa naiisip mo, sa kung ano yung nauunawaan mo. Sabi sa Proverbs 3, huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. And that is wisdom. Wisdom ng Biblia, yung karunungan na tinuturo sa atin ng Diyos, na nanggagaling sa salita ng Diyos. Trust the wisdom. Do not trust your heart. Kasi yung puso natin, hindi yan para basihan ng ating mga desisyon at katotohanan kung ano yung nararamdaman ng puso mo. Hindi tayo nagdedesisyon dapat sa emosyon natin, kasi ang puso, mapanlin lang yan. Ang akala mo, tama yung nararamdaman mo. Kaya yun yung ginagawa mong desisyon. Pero kadalasan, yun yung nagkakaroon ng maling destination. Kasi, hindi pwedeng dahil sa emosyon mo kaya magdedesisyon ka. Kasi kung nagagalit ka, for sure, pag nag-decide ka, mali yung magiging desisyon mo. Kasi nangunguna yung galit mo, nangunguna yung emosyon mo. Ang puso natin, kailangan kalmado pag nag-iisip tayo. Kung ano yung dapat maging decision natin na
makapag-isip tayo ng tama.